Uy, nahulog. Si Jimin. Si Jimin ba yun? So, hi everyone. It's me again, Kuya Daniel. And kung bibili kayo ng sasakyan at gusto niyo hulugan, merong option si dealership na in-house financing. So, sa in-house financing, usually mababa ang down payment mo. At yung interest natin, doble compare sa PO. Sa PO naman kasi, kung magkano yung 20% nung um, huhulugan mo, yun ang babayaran mo. Pero, well, depende naman yung kung gusto mo dagdagan, gawin mong 50%, pwede naman. Okay? So, sa in-house financing, hindi mawawala syempre yung mga IDs nyo, ng borrower or ng co-maker, kung mayroong co-maker, complete details ng tinitiran nyo, complete details ng pinagtatrabuhan nyo, kung employee ka, kailangan mo ng COE o 2316 na ITR, and kung yung asawa mo nasa abroad, kailangan natin ng proof of remittance, saka kontrata niya. Tapos kung co-maker lang naman siya, okay lang naman din na wala siya sa Pilipinas, ano lang naman yun may dokumento naman for that. And kung may business ka, DTI, mayor's permit, bihira na may hinihingi yun. Pero pag meron kayong business na dineclare, imposibleng wala kayong bank statement. So kung nagpaplano kayong bumili ng sasakyan in the future tapos hulugan, pagandahin nyo na yung bank statement nyo kasi nagdedepende ang bangko sa ganda ng flow ng income nyo. So, ano pa ba? So, pag employee, pag business, OFW, and so on. So, madali na naman ang requirements natin sa in-house. And yung iba naman pwede naman to follow. Pero, pag mababa yung income nyo, lahat na nabanggit ko ay kailangan i-provide nyo bago natin iproseso yung application nyo kasi baka tumagal yung application natin. So, iniiwasan natin yun kasi gusto namin ma-release kagad yung sasakyan na gusto nyo. Okay? Bye!